Ano mga scam tactics na usong-uso ngayon? Hi there, this is Chinky Tan, your pambansang wealth coach. Pag-usapan po natin ang karaniwang scam tactics na po na ginagamit. Ito yung tinatawag na social engineering. Kailangan malaman po natin para wag po tayong maging biktima. Una, ano ba talagang social engineering? Okay, hindi po to kurso sa eskwelahan. Ito po isang uri ng scam na ginagamit ng mga scammer ang iyong emosyon at tiwala. Okay? Emosyon. Paano yung emosyon? Tatakutin ka, mamadaliin ka, tatarantahin ka. Tiwala. Okay? Ang tiwala, magbibuild ng relationship yan para makuha ang iyong loob para maibigay mo ang hinihingi po nila. So, ano po ang mga scam tactics po? Isa-isahin po natin dito and I hope that you'll get educated. Yung panghuli po ang pinakamahalaga. That's the reason why I want you to finish this video. Yung una, yung phishing scam. Ito po ay pagpapadala ng link sa mga lehitimong sources katulad ng email, text. Alam nyo po ngayon pati yung number mismo ng mga bangko or let's say ng mga telco, pwede na po nilang gayahin po. Tapos pinapadala sa iyo, pag pinapiklik sa iyo, okay, your account has been compromised. Please click this to fix this immediately or else lahat ng pera mo mauubos. So, syempre natakot ka, nabigla ka. Doon, click mo na. At bibigay mo na yung mga personal information. Ay naku, wag niyong gagawin. Una, hindi po nagpapadala ng link ang mga bangko at mga telco. Pangalawa, kung may tumawag man sa inyo, hindi rin hihingi ng personal information kaya mag-ingat po. Pangalawang scam, tinatawag na love scams. Nako, ang dami po nito. Ginagamit naman ng scammer ang damdamin. Magpapanggap na manliligaw, interesado sa iyo, romantiko, tapos magbibuild na relationship, hindi bigla-biglaan yan. Tapos na lang, dahan-dangan, hihingiin yung personal information mo, may papadalaw daw silang pera sa iyo, tapos makikita mo, umpisa may pinapadalang pera. Pagkatapos yan, sooner or later, sabi niya, gusto kong magpadala pa sa'yo ng mas maraming pera. Pero yun nga, bago ako magpadala ng pera, naipit yung pera sa customer, sa bangko, kailangan natin gumawa ng yung management fee. So humihingi na po ng pera na hindi nyo alam, dahan-dahan, nalalab scam na po kayo. Pangatlo, impersonation scam, magpapanggap. Yung scammer na bilang otoridad, government official, empleyado ng bangko, kolektor, magpapadala to ng banta. Like for example, mabablock ang account mo. Malaki ang penalty pag hindi mo binigay ang information na hinihingi namin sa inyo. Siyempre, matatakot ka. Again, mamamanipulate ka. Ayan na. Or if not naman, baiting scam. Gagamitin naman nila ang curiosity. Like for example, nanalo ka ng contest na hindi ka naman nagjo-join. 'Di ba? Mag-download ka nito, meron ka makukuhang libre. Ayun, pag gina-download mo na 'yan, papasok na yung virus sa iyong system, makikita na po nila. Or if not, ito pang isa pang scam, scare tactic scam. Yung tatawag ba, magpapadala ng mensahe na kailangan mo na i-update ang account mo. No? Kung hindi, mabubura ang account mo sa Facebook, sa YouTube, let's say sa bangko, 'di ba? Tatakutin ka. Syempre, ikaw natataranta ka, nagmamadali ka na, baka mawala nga, pinaghirapan ko 'to. Hindi ka na nag-iisip, magbibigay ka ng information. Kaya nga, friends, na-educate na kita, pero right now, it's time for me to share with you paano natin maiwasan to. These are the 5 things na wag mong gagawin. Number 1, wag na mag-click ng link. Bakit? Hindi magpapadala ng link ang bangko at ang telco. Number 2, i-verify bago magbigay ng information. Pag may tumatawag sa hotline, kumukuha ng information, don't call me and I will call you. Ikaw na tumawag mismo sa bangko at sa telco. Number 3, huwag magmamadali. Pag nakikita mo, pinipressure ka na, di ba, mag-isip ka na. Stop! Di ba? Think. Di ba? And listen. Maging kalmado. Sabihin mo sa kanya, huwag mo ko mamadaliin. Pag pinamadali mo, idadrop ko tong call na ito. Pang-apat, huwag magbahagi ng personal information, birthday, pangalan, address, OTP. Huwag ibibigay ang one-time password. And last but not the least, maglagay ka ng security software sa iyong computer at sa iyong cellphone. Antivirus, firewall, para malaman agad ng device mo na talagang kung meron siyang virus. Guys, sana naman sa pamamagitan nitong video na ito, na-educate po kayo. Again, ulitin, huwag mag-click ng link, verify information, huwag magmamadali, huwag magbigay ng mga personal information and OTP, maglagay ng security software. Ang emosyon ang isa sa pinakamabisang puhunan ng scammers. Tatakutin kayo. Kaya mahalaga, pag tinatakot na kayo, maging kalmado.
Huwag magtiwala agad. Sana nagustuhan nyo tong video na ito. Kung kayo po ay naging biktima ng scam, pakitype na lang kung anong kwento ng inyong story. I-share nyo tong video na ito para mas marami pang tayong mga kababayang Pilipino ang maging aware sa mga social engineering scam. Don't forget to like, comment, and subscribe. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina ang susi sa pagyaman.